Overpriced daw ang bentahan ng manok at bigas sa ilang palengke kahit umaapaw naman ang supply. Sa kabila nito, wala pa rin daw balak ang Department of Agriculture na magpatupad ng Suggested Retail Price o SRP. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Nagsimula ng bumaba ang presyo ng mga manok sa mga pamilihan. Sa monitoring ng Department of Agriculture, 20 pesos ang binaba ng presyo sa kada kilo ng manok ngayon kumpara nung isang linggo. Pero kung ang mga magmamanok ang tatanungin, sobra pa rin ang 200 pesos na bentahan. Ayon sa United Broilers Raisers Association o UBRA, hindi dapat lalampas sa 150 pesos per kilo ang manok, lalo pa 3 buwan nang may oversupply. Patunay daw na may oversupply ang mababang farm gate price at pagkakaroon ng oversize o sobrang laking mga manok. Pag may oversize ka, that is another indication na mahina ang demand. Very unusual itong nangyari nitong last quarter. Napakahina ng purchasing power ng Pilipino. Hindi tumaas masyado nung magki-Christmas na. Nakikipagsabayin din daw ang mga frozen meat sa palengke, kaya nababawasan ang benta ng mga lokal na manok. Di hamak kasi na mas mura ang frozen o imported kesa sa local. Masyado nang mataas, hindi na naman ma-afford ng mga mamimili. Wala po nagrereklamo na na delikado ang frozen, hindi naman. Okay naman siya kainin. Sa karinderya ni Adora, frozen din ang ginagamit na manok. Yung pagbebenta ko na ng isang order sa mga frozen, pwede ko siya ibenta ng 50 isang order yung mga meats, chicken. Unlike nung kung halimbawa, yung presyo ang bibiling ko, mas tataas ako siya. Sanay kasi yung mga suki ko na mas mura yung yung order ko. Karamihan dito mga nagtitipid. Paalala ng Department of Agriculture, bawal sa mga pamilihan ang ilang frozen products. Nagpapatulong na sila sa mga LGU hinggil dito. Meron tayong Food Safety Act na nagbabawal ng ganyang patakara dahil dapat una-una yung mga pansin natin na chicken ay dapat sa hotel lang, sa restaurant, sa mga institutional. Pero giit ng mga nagtitinda at mamimili, pababain muna ang presyo ng lokal na manok bago sila pagbawalang bumili ng frozen. Samantala, bukod sa manok, problema pa rin ang presyo ng bigas. Ang well-milled rice naglalaro pa rin hanggang 55 pesos kada kilo. Yan ay kahit pa bumaba ang farm gate price dahil may mga nag-aani na. Yung retail price ng bigas na yan ay dapat mga 50 pesos per kilo. Kung merong nagbebenta ng 55 or even 60, masasabi natin na medyo sobra na yon. Parang extraordinary profit. Ang dilemma ng government, dapat may gawin siya kasi ang dami nang nagre-reklamo. Sa kabila ng mataas na presyo ng manok at bigas, wala pang balak ang DA na magpatupad ng suggested retail price. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel, dehado rito ang mga magsasaka dahil pwede silang baratin ng mga trader. Di rin daw ito makakatulong sa mamimili. Magdudulot din daw ito ng hoarding na magdudulot lang ng panibagong problema. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.